Go. Sa enemy tactics naman, yung enemy during that time is pag-observe namin dun sa mga enemies, meron din silang mga na-device na mga tactics in terms sa sniping. Actually is sa amin na nag-a-assault, sinasabi lang ng tropa na sniper sila is nung in-observe namin based dun sa clear namin na buildings is binubutasan talaga nila lahat ng nakatutok dun sa may entry point, expected entry points ng mga tropa. So, nung nakita namin na naging ganon yung tactics ng enemy, almost all the entry point, pintuan, bintana, nakatutok, yung mga barrel nila doon, nag-devise kami ng mga counter, which is magbutas dito sa may mga side or walls. Kaya kailangan talaga na butasan mo para doon ka mag-entry, then doon mo na ipasukin yung i-clear mo na building. Yung isa rin na na-observe namin sa tactics ng enemy is yung emplacement ng IED. Magagaling talaga silang actually yung marunong silang mag-in-place ng IED. Yung isang IED is yung man-detonated na sila na mismo yung trigger. Pero itong pinaka-mahirap na challenge na nakita namin is yung mga IED na pag inapakan mo is sasabog. Ang ginagamit actually nila doon is mostly yung alcohol. Yung empty alcohol, lalagyan nila ng mechanism doon para pag naapakan yon magdidikit yung positive negative. So yun yung nagiging switch nung IED. Then mostly meron yung isang time nung nag-clear kami ng isang building, di kami makababante kahit na-clear na namin yung IED, kahit kapangin namin ng gabi, meron pa ring IED na na-in-place. So, ang ginagawa nila is, gabi pala, is talagang sinasabayan nila kami na kung na-detonate namin, mag-in-place pa rin sila. Detonate, in-place. So, ang ginawa namin doon para is, nag-use kami ng apoy. Gumamit kami ng apoy. Sinunog namin yung para una na sumabog or pre-explode na yung mga IED before pasukin, kasi kung isa-isahin namin na i-clear bago kami mag-assault is yun, binabalik-balik pa rin nila yung mga IED na in-place nila. So yun yung na-design namin na tactics pang counter doon sa IED nila. Another is in terms naman sa explosive additionally is yung mga grenade na ginagawa nila is gumagamit sila ng gasolina. Ilalagay nila sa bottle, then dinidikitan nila ng maraming coins para yun yung maging shrapnel niya. So yung idikit nila doon, then lagyan nila ng TNT, then gasolina. So pag pinasabog nila yon is talagang aapoy, then mag-blast din yung mga coins, mostly yung mga piso, yung mga 25 centavo coins. So additionally is pagdating naman sa isa pang challenge doon sa enemy is yung matatapang din talaga sila pagdating sa assaultan. So talagang there was a time na talagang sasabayan nila kayo na ma-encounter, kasi nung na-clear kami ng isang building, nasa second floor kami, nasa first floor sila ng basement. Doon talaga, nung nagbubutas kami, nagbubutas din pala sila sa kabila para paunahan na lang kami magbutas. Then, magkaroon ng sight sa whereabouts ng mga enemy or is either sa amin or sa kanila. So, ang ginagawa namin doon is mostly is binibilisan namin yung pag-clear ng mga building, then nagkakandak kami ng yung actually sinusunog din namin sila sa baba kasi ayaw din talaga nilang umalis pag gabi talaga, mostly sa gabi.
nag-ano din sila, nag-execute, nag-in-place din sila ng nagbubutas, then nag-in-place ng mga IEDs. Tapos, isa pang observation ko sa mga TTPs ng enemy is marami na talaga silang nabutas na exit point nila. Yung mga unexpected na exit point. Di sila mostly gumagamit din ng pintuan. Mostly ginagamit nila is nagbubutas sila ng sa either yung wall or mini tunnel. Yung mga gagawa sila ng butas sa ilalim ng flooring, then lalabas sa kabilang building as exit nila para mabilis yung mobility nila. So, ang ginawa namin sa mga yon is in-placean namin ng mga IED. Minsan, sinusunog namin din yung mga tunnel nila bago namin i-clear. Kasi mostly naglalagay sila, pag exit nila, naglalagay din sila ng mga explosive doon or IED doon. So, ang ginagawa namin, sinusunog namin kasi yun yung kasi madilim talaga yung mga tunnels na ginawa nila madilim. So, sinusunog muna namin. Then, marinig na rin talaga namin na sumasabog yung mga IED na ni-in-place nila. Ano pa yung mga maalala mo na mga tactics nila na nahirapan kayo? Sa gabi ba may mga operations kayo noon o purely araw lang? Yung isang pinaka-memorable din sa akin is yung kailangan mo talagang i-clear basta yung pagtawid ng kalsada. So, ang pinaka-challenge doon is i-clear mo siya ng madaling araw kasi open yung pagtawid ng kalsada is open yung next na objective mo. So, tatawid ka na almost 2 layers ng kalsada. So, ang challenge doon is paano mo i-clear yung next building, natatawid ka muna ng open area. Ang pinaka-challenge lang naman doon is ginagamit namin is night. Yung madaling araw talaga yung pag-entry namin doon. So, in spite of yung challenges, nag-negative ka ba? Okay lang? Nag-enjoy ka? Kasi ilang buwan ka ba sa Marawi? Ano yung overall na naging attitude mo habang tumagal yung Marawi? So, for the duration of almost 5 years na stay namin sa Marawi is na-acclimatize naman kami. Then, marami kami natutunan doon. Mostly actually new to kasi galing ako sa area ng jungle, which is yung sa area sa may 4ID. Then, mostly jungle yung operation namin. Then, nung mga unang araw is talagang mag-a-adjust ako kasi hindi naman ako trained ng CQB, konting seminar lang. With the troops, konting seminar lang, then konting in-house training. Yun lang yung mga training ko noong time na yon. So, nung nandun kami sa Marawi is, dun ko na na-develop yung pagiging combatant ko in terms sa urban operation. So, sa mga unang buwan ko doon is nag-adjust pa ako doon, nag-acclimatize. Pero sa mga sumunod na araw, despite sa mga challenges, yung mga pagsubok ng mga naririnig namin or yung mga namamatay na kasama namin, andun pa rin yung namin na i-continue yung pag-clear ng Marawi nung time na yon. So, yun yung naging motivation ko na i-continue kasi nakita ko na halos lahat is andun yung will nila to clear talaga. So, nung mga sumunod na months, na-enjoy naman namin yung stay namin doon. Maganda naman yung naging outcome despite sa mga challenges. So, ang nangyayari doon is na-acclimatize kami. So, naging normal na sa amin yung putok sa gabi, putok sa umaga. Yung mo lang talaga is nag-focus ka kung anong binigay sa'yo, i-accomplish mo yung mission. Then, mas pinaka-enjoy talaga nung
natapos namin yung pinaka-target namin, then nagpa-picture talaga kami doon sa may I Love Marawi, then doon sa may lake, then okay naman yon.